So, having these dimensions and parts of parabola, yung pamamaraan na gagawin ninyo sa pag-aaral ng lesson ninyo regarding about parabola. First step, mastery of the 10 formulas. 4 formulas for the standard of form of parabola, vertex 0, 0. 4 formulas for the standard form of parabolas, vertex h and k. And then the general form of parabola, dalawang equation yon. So, 10 na yon. Pangalawang step, siyempre aralin nyo muna yung mga basic definition of terms, yung kahulugan ng parabola, ano bang ibig sabihin ng directrix, ng focus, ng vertex, at ng endpoints ng latus rectum. And at the same time, aralin din ninyo sa second step kung kailan ba nakakabuo tayo ng parabola using a cone. Saan portion ka bang magkakat? Parallel ba o hindi? Yun muna ang kailangan ninyong matalakay. Yun muna ang inyong unang kabisaduhin sa pag-aaral ng parabola. Pangatlong step, kabisadin ninyo ang mga dimensions and parts of parabola. And I think madali na lang sa inyong kabisaduhin ang dimensions and parts of parabola. Huwag muna kayong mag-apura sa calculation. Yan muna ang mga steps na kailangan para maging systematic ang pag-aaral ninyo at totaling maintindihan ninyo ang parabola. Advice ko lang yan. Okay, next. Step 4 tayo. In order to have a mastery of parabola. Ito yung step 4. Yan. Practicein na natin ngayon ang konsepto ng parabola. Paano ba yung pag-drawing ng parabola? Paano ba tayo makakabuo ng sketch of the graph ng parabola? Using a formula. Standard form of parabola. Now, this given equation of parabola, with your imagination, saan nakaharap ang parabola natin? Anyone? Saan nakaharap ang parabola kapag yan ang given equation? Kung nakinig talaga kayo kanina? Sa may right po. Sa may right, kasi ang kasabi ng 4a is x at positive ang sign. So parabola opens to the right. Anong vertex? Ano ang vertex coordinates natin kapag ganito ang equation? Ano yung vertex natin? Ano yung abscissa? Ano yung ordinate ng vertex? Na-discuss ko kanina yan. Hello? Ano yung vertex coordinates? Vertex, parabola opens to the right, vertex, 0, 0. Yan. Kapag walang y minus k or x minus h kang nakikita sa formula, ibig sabihin, vertex 0, 0 yan. Okay, next. Let us draw the parabola. To the right yan. At to the right ang parabola natin. Okay, practicein natin yung kanina. Ang layo ng directrix sa vertex is A. Ang layo ng vertex sa focus is also A. Ang layo ng focus sa endpoint na isa is 2A and another 2A. At ito ngayon yung ating kailangang ma-practice. Alam na yung mga dimensions eh. Alam na yung mga parts ng parabola. Ngayon, ang pupunteriyahin natin ay yung paano ba ang pagsusulat ng mga coordinates in each point. At paano ba yung equation ng directrix, yan ang aaralin natin. Kapag ang parabola natin nakaharap sa right, vertex 0, 0. Yan. This is our vertex at may coordinates siyang 0, 0. Ito yung concept. Kung ang movement mo is papunta ka ng kanan, ibig sabihin, mag-a-add ka ng distance sa abscissa. In this case, ang abscissa natin is yung 0, yung una. Diba ang coordinate ng vertex 0, 0? So ang dadagdagan natin or babawasan is yung abscissa. Depende yan sa movement, no? Kung to the right, ang ibig sabihin, from vertex, pupunta ako ng focus para malaman ko ang mga coordinate ng focus. Ang dadagdagan ko is yung abscissa na 0. So kapag dinagdagan ko yan, ano yung idadagdag ko? A. Bakit ako magdadagdag? Kasi papunta ng right.
At dahil papunta ng right ang direction, ibig sabihin ang gagalawin ko lang abscissa, ang coordinate mare-retain. Dahil wala namang movement upward or downward eh. So ano ngayon yung coordinate ng focus? 0 plus A at saka 0. Or A and 0 because 0 plus A is A. And then yung 0 ng ordinate mare-retain. So ganun lang kasimple yan. Yun naman kung aakyat ako. Yan. Ano yung coordinate ng endpoint ng ating latus rectum sa taas? Dahil pataas ang movement, mare-retain ang abscissa. Ang bibigyan ng additional is yung ordinate. Madadagdagan ang ordinate natin. 0, ano yung idadagdag? Plus 2a. Upward eh, kaya positive. Kaya 0 plus 2a. A and 2a ang coordinate ng ating L. Kung bababa naman ako, ibig sabihin downward, magbabawas. Ano yung gagalawin? Ordinate pa rin. Ang A mare-retain dahil wala namang movement na papunta ng kaliwa o pakanan eh. Ito, downward yan. So 0 minus 2a. Ang coordinate ng ating R, A and negative 2a. Kasi 0 minus 2a is negative 2a. If I will move to the left, ano ang equation ng ating directrix? Definitely, ang paggalaw ng line is starting from the origin, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Ang gumagalaw yung line natin along the x. Kaya ang equation natin nagsisimula sa x. Paano mabubuo ang equation ng directrix? X is equal to 0 minus a. Bakit minus? Papunta ng left. So ang equation ng directrix natin, x equal to 0 minus a. X is equal to negative a. Yan. Yan ang ating parabola opens to the right, vertex 0, 0. Practicein natin, no? Move tayo sa second slide. Yan. So again, we have another equation of parabola. What do you think? Anong opening ng parabola dito? Ano yung opening ng parabola natin? Hello? Ano yung opening ng parabola natin in this person? To the right. To the right. Right. So parabola opens to the right, vertex H and K. Yan. So drawing muli ako ng parabola. Alam na natin yung mga distances eh. A, 2A, 2A. Mga endpoints ng latus rectum yung magkabilang dulo, and this is now the focus. Ito naman yung vertex. Okay, vertex H and K. Practice natin yung kanina. Tingnan ko kung naintindihan ninyo ha. From vertex, aalamin ko, lagi tayo nagsisimula sa vertex. Aalamin ko yung mga points or coordinates ng focus. To the right tayo. From here, lilipat ako ng focus. Ano yung coordinates ko? Analyze. Recall niyo yung concept na in-state ko kanina sa previous figure natin. Ano yung coordinate ng focus dito? Practice tayo. Hindi pwedeng ibigay ko lang. Kailangan makuha ninyo. What do you think will be the coordinates of our focus in this situation? Anyone? Ano ba yung dadagdagan? Go from the Positive. vertex. Ano yung magiging coordinate ko? Ang movement to the right, no? So kung movement ko is to the right, ano yung madadagdagan? H ba? Okay. H po. So paano ko dadagdagan ng age? Ano ang magiging abscissa ko sa focus? Yung pong H magiging A po siya. Ano? Yung age magiging? Magiging A. Hindi ba dadagdagan? Positive 3 sir yung dadagdag. Ano? Ang age dadagdagan ko. Paano ko sasabihin nyo na dadagdagan ko ng A ang age? Kasi from here, dito ka manggagaling. Lilipat ka ng focus. Yung dating abscissa na age, magiging ano na? Age. Then I'll move to the right.
magdadagdag ako ng distansyang A kasi magta-travel ako ng distance A. Absisa ang gagalawin ko, dadagdagan ko ng A. Paano ko i-state yun? Ang age, madadagdagan ng A. How will I convert that into mathematical equation, mathematical expression? Ang age, dadagdagan ko ng A. How will I write that mathematically? H plus A. H plus A. That will be our abscissa. K will be retained kasi wala namang movement na upward or downward eh. To the right tayo. So ang focus coordinate natin will be age plus A and K. Focus yan. Yan muna ang kabisaduhin ninyo mga anak. Huwag muna kayo mag-apura sa calculation. Marunong ka nga mag-compute, hindi ka naman marunong mag-analyze, bali wala rin. Okay, focus. Akit ako sa taas. Sige, pakibigay lang ang coordinate ng endpoint ng latus rectum sa taas. Masasanay kayo. Pag nakasanayan sa parabola, madali na lang ang ellipse at hyperbola. Okay, ano yung coordinate ko sa taas? Hello? Ano ba yung dadagdagan? H. Ano yung dadagdagan ko? Dito ko manggagaling, class. Dito ko manggagaling. So, Okay, dito, sir. dito tayo H plus A. ano? Yung K po yung dadagdagan, sir? Siyempre, ang movement, ulitin ko, no? Kapag pataas o pababa, ang dinadagdagan yung ordinate. In this situation, ang ordinate natin is K. Tama? Ang abscissa, yung una. Yung pangalawa, yun ang ordinate. Kapag horizontal, pinag-uusapan abscissa. Kapag vertical, ang movement, pinag-uusapan is the ordinate. So, ano magiging coordinate ko sa taas? H plus A. At saka, K plus 2A. that's it. Very good. So that will be our endpoint or point L. H plus A ma-retain. And then ang K magiging K plus 2A sa taas kasi aakyat tayo. Ang H plus A na-retain kasi wala namang movement to the right or to the left. Upward lang ang movement. So ang dadagdagan mo lang is the ordinate. So dahil pataas yan, mag-a-add tayo. K plus 2A. Now, the next question is, anong coordinate ng endpoint sa baba? K minus 2A po. Kumpletuhin. RH plus A, K minus 2A. Very good. So, yan ang gusto kong kabisaduhin ninyo. Kasi, mayroong dating yan, class. Wala ka nang magiging problem kapag binaligtad yung problem. Gagamitin mo yung figure, yung concept ng figure na yan sa mga worded problem na maiirap na pang licensure examination. At yan ang nakakaligtaang gawin ng mga learners. At yan din ang nakakaligtaang gawin minsan ng mga professor na ituro sa kanilang mga students. Ibinibigay ko lang sa inyo yung kahinaan ng iba para maging kalakasan ninyo. Okay. Ingay nung dog, no? Okay, if I will move to the left, let us study the equation of the directrix. Pag bumaba ko ng left, x equal, ano yung i-equate ko sa x? X equal what? H minus A po. Ano? Pakiulit. X equal? X equal H minus A. Very good. So yan ang equation ng directrix natin. Okay, nakapractice na tayo ng pangalawa, no? Ulitin natin ang ginawa natin sa ibang drawing naman. Practice lang yan. Hindi tayo aantong sa calculation process hanggat di nyo naiintindihan ng lubusan ng step 4. Step 1, mastery of formulas. Step 2, study the basic definition of terms and the concept of parabola kung paano ba ito nabubuo using a cone. Step 3, kabisado nyo dapat i-locate ang mga points and then alam nyo dapat ang mga distances at parts ng parabola. At ito ngayon yung step 4 ang ginagawa natin. Okay. What do you think is this equation of parabola? Saan nakaharap?
Left po, Left. sir. Ano yung vertex? Ano yung vertex? Pipiliin ko kayo, 0, 0 ba o H and K? 0, 0 po. 0, 0. Kasi wala ka naman nakikitang H and K eh. Okay, proceed. Parabola opens to the left, vertex 0, 0. At yan ngayon ang ating parabola. Again, same strategy. Distance A, distance A. Di na bago yan. 2A, 2A. At ito ngayon ang ating vertex. Ang focus naman natin nasa left. Ang directrix nasa right. Nagkabaligtad. Kasi nakaharap sa left ang ating parabola. Now, if I will move from vertex to the left to proceed to the focus, ano ang coordinate ng focus? Yan ang tanong ngayon. Okay, pakibigay nga ang coordinate ng focus. Applying what we did kanina sa first two figures. Analyze. Ano ang coordinate ng focus? Kung dito ka magsisimula sa vertex, lilipat ka ng focus. AN 0, sir. AN 0? Sure? Ano ba yung movement? To the left, to the right? H minus A. Ano yung coordinate ng focus? Dito ka magsisimula. Ano yung babawasan? 0, di ba? 0 minus A. 0 minus A, yun yung abscissa. Ano yung ordinate? Anong mangyayari dito? Mare-retain ba yan? Retain. Retain. So, 0 minus A or negative A ang abscissa and then 0 ang ordinate. Kasi to the left eh. Kaya 0 minus A, kaya nakakuha tayo ng negative A. Ito naman mare-retain dahil wala namang movement upward or downward. To the left lang. So ito mare-retain lang. So negative A yan 0. Ngayon, another question. From here, kailangan makabisado ninyo yan mga anak. Akit ako. Ano ang endpoint ng latus rectum? Magtiyaga tayo. AN 2A po. A and 2A. Very good. Ano? Pakiulit? AN 2A. Negative AN 2A. Negative A and 2A. Kasi dito ka nang galing, negative A pa rin yan. And then 2A kasi magdadagdag ako ng 2A sa 0. Yan. About sa baba, anong endpoint? Negative A and negative 2A. Very good. So nakakasunod na kayo. Paunti-unti yan. Makakabisado niyan. Pupunta ako ng right. Ano ang value na equation ng ating parabola sa directrix? X equal to X equal to 0. 0. Pupunta ako doon. Negative 0. Ano? Wala namang negative 0. X equal to 0 plus A. 0 And plus 0. A. Dadagdagan ko ng A ang 0. So, X equal to 0 plus A. Why ito yung ginalaw ko kasi? To the right. Ang concentration sa abscissa. So, dadagdagan ko 0 plus A. So, X equal to 0 plus A is also X equal to positive A. Yan ang equation ng ating directrix sa ating third figure. Okay, another one. Kailangan makabisado ninyo yan. Okay, nagbago yung equation ng parabola natin. Anong parabola yan? Saan nakaharap? Facing what? Left. 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 Vertex? Anong vertex? Anong vertex natin? H and K. Nakita na yan, H and K. So to the left yan. Drawing ako ng parabola open to the left. Now again, dimensions and parts. Vertex, focus, endpoint, directrix. Distances, A, 2A, 2A. Yan ang mga basic. Okay, alimbawa ang vertex ko. H and K, yan. Pupunta ako ng left. Ano ang coordinate ng focus?
Pakistate nga. H, negative A, and K. Okay, H minus A and K. Very good. If I will move upward, ano ang coordinates ng endpoint ng latus rectum? H minus A, K plus 2A. Very good. So, bumibilis na ng konti. Bababa ako. Ano yung endpoint ng latus rectum? H minus A, K minus 2A. Very good. If I will move to the right, what will be the equation of the directrix? X equal to? H plus A. Very good. X equals to H plus A. So that will be the equation of our directrix. You need a mastery of this class. Kahit saan man nakaharap ang parabola, ano man ang vertex nito, kayang-kaya ninyong iguit ang mga coordinates at isulat ng mabilis. Ang effect niyan, nagiging systematic tayo at hindi suntok sa buwan ng calculation natin. Alam natin yung direction ng ginagawa natin. Okay, next. X squared equals to 4AY. Saan nakaharap yan? Saan? Right. Right po. Are you sure? Up. Ay, up. Bakit upward? Kasi ang katabi ng 4A is Y. Y-axis yun. Y-axis. Vertical. Positive ang sign, upward. So, parabola opens upward. Vertex? Anong vertex? 0, 0. Okay, drawing natin. Yan. Okay. So, umikot lang yung parabola natin, no? Nakaharap naman sa taas. Nakabukas sa taas. So, A, 2A, and 2A. Now, let me plot the vertex 0, 0. Siyempre, ang una nating malalaman dyan, focus. Focus ka muna bago ka mamili ng left or right. Okay, focus. Yan. Ano yung coordinate ng focus? 0 and 2A. Ano? 0 plus A. 0? Up. Ano yung absisa? 0. Ano yung absisa muna? Mareretain ito. O sige, paki-mention yung buong coordinate ng focus. Ano yung buong coordinate ng focus natin? Hello? Ano ba yung madadagdagan? Absisa ba or ordinate? 0. Ano yung madadagdagan? Absisa or ordinate? Ordinate. Ordinate. So, paano ko susulat ang coordinate ngayon ng focus? Pareho lang yung konsepto kanina, anak. Kapag pataas, 0 and A po. 0 and A, very good. Bakit 0 and A? Ang madadagdagan yung pangalawa. Hindi naman yung una kasi wala namang movement to the left or to the right. So 0 will be retained and 0 plus A, right? Zero and A. So that will be the focus, no? Okay, continue. Papunta ng right. Ano yung coordinate ng endpoint ng latus rectum? Hello? Coordinate ng latus rectum natin? Please. Ano? Coordinate ng latus rectum? Hello? Class? Ala. Pakilaw yung boses. Coordinate ng latus rectum. Sa right, ano yung dadagdagan? A plus 2A. Pakilakas yung boses, hindi yung aso dito. 0 plus 2A. 0 plus 2A yung abscissa. Eh yung ordinate. A, sir. Okay, pakidiretso. Pakidiretso, pakisabihin lahat. 2A and A. 2A and A. So, diretso na kagad, no? 2A and A. Yan yung R natin.
Sa L naman, ano yung endpoint? Sa left. Diretso kagad, no? 0 and negative 2a. Ano? Negative 2AA. Negative 2a and a. Yan. Kasi to the left. Yan yung endpoints ng latus rectum natin. Sa baba, dahil nagbaliktad, y naman ngayon. Y is equal to Y is equal to Negative A. negative a. Very good. Negative Or 8. 0 minus a. Kasi ito yung gagalawin natin yung ordinate, no? So, y is equal to 0 minus a or y is equal to negative a. So, yun yung ating parabola open subforward. Now, another figure. Di tayo alas dyan hanggang di nyo nakakabisado. Anong parabola yan? Hello? What type of parabola is Upward. it? Upward. Upward. Vertex H and K. Yan. Ulitin natin yung kanina. A, 2A, 2A. Yan lang ang dapat ninyong practicein muna. Huwag muna kayo mag-calculate. Kapag nakabisado na yun dyan, hindi kayo nagkakamali, pwede nyo lang simulan ng calculations. Magbe-benefit naman yan. Definitely. Napakalaki ng papel na gagampanan yan kapag nag-problem solving kayo regarding about parabola. Kung may licensure ang course niyo, sisyung-sisyo ang parabola kahit irapan yan. Alam niyo na kasi yung pasikot-sikot. Okay, akita ko lang taas, papunta ng focus. Ano yung coordinate? Diretso na. Anong coordinate dyan? H and K plus 2A. Very good. H and K plus 2A, that will be the focus. If I will move to the right, what will be the coordinates of the endpoint of the latus rectum? H plus 2A, K and A. K A plus A, very good. How about the L? H minus 2a k plus a. Very good. How about the directrix? Y is equal to? Y H, equal K minus A. Okay, Y is equal to K minus 8. Yung gagalawin nun. So, nakakasunod na kayo ng paunti-unti, no? Okay, very good. You're doing well. Kabisa din ninyo yan, class. Hindi ko kayo binibiro, hindi ko kayo binobola. Kailangan nyo talaga yan na makabisado. Nang sa gayon, ito tong maintindihan ninyo yung parabola. Yan pa lang talaga maintindihan yung parabola. Okay, parabola opens downward. Again, practice na natin. Okay, ano yung focus? Coordinate ng focus natin. Move downward. 0 minus A. Huwag diretso na gano'n, no? Ayusin yung pagkaka-state. 0. Kumpletuhin, anak. Kumpletuhin. 0 and negative a. Yes, 0 and negative a. Okay. Moving to the left, what will be the coordinates of the endpoint of the latus rectum? Negative 2a and a. Negative 2a and? Negative 2a and? Negative a. Negative a. Okay, dito ka manggaling eh. Negative a yun. So, negative 2a, negative a. Very good. To the right. 2a and negative a. Okay, perfect. That's very good. What will be the equation of the directrix now? 0 plus A. Ano yung gagamitin kong letra? X ba o Y? Y Y equal is equal to 0 Y equals 0 plus A. or Y is equal to positive A. That's very good. Okay, you're doing well now. Okay, next figure. So this is still downward, no? Yan, practicein na natin. A, vertex. Yan. Okay, downward. Ano yung focus? Sige nga. Hello. Focus natin. H and negative A. Ano? Pakiulit. May nawawala. H and k minus a. H and K minus H. So that's very good.
Focus H, mareretain. Then K minus A dahil downward yan. K minus A. Pagpalagay mo yung downward sa minus sign. K minus A. Yun ang ating ordinate. Moving to the right. Moving to the left. Ano yung endpoint ng ating let's select 2 sa gilid, sa left? H minus 2A and K minus A. Very good. So H minus 2A and K minus A. To the right. Ano yung endpoint? H plus 2A, K minus A. Very good. So you need this concept. Yan. Upward. Ano yung equation ng directrix? Y H plus A. Ano? Y is equal to? H plus A po. Ano ba yung gagalaw H plus kapag patas? Pakiulit. Y is equal to? H plus A po. Ano yung dadagdagan? Pakilakas yung boses. Paki-round yung boses. Y equals H plus A po. K? K ba napili mo o H? H po. Teka. Parang di malinaw ah. Y is equal to? Kapag upward, anong ginagalaw? H po. Ay, K po. K, yan. Y is equal to K plus A. Tandaan nyo lagi yun, anak ko, kayo malilito. Upward ang movement eh. Kapag upward, ang ginagalaw, yung ordinate. Upward or downward, ang ginagalaw, ordinate. Yun yung sa Y axis. Kapag to the right or to the left, ang ginagalaw, yung abscissa, yung una sa ating ordered pair. Ito yung abscissa, ito yung ordinate yung pangalawa. Ang abscissa yung una, ordinate yung pangalawa. Kapag to the right or to the left, ang ginagalaw, abscissa. Kapag upward or downward, ang ordinate. And then, the rest, mareretain lang. So, yan ngayon ang ating concept regarding about the sketch of the graph of any parabola. Summary ko lang, no? Para lang clear. Summary ng ating napag-aralan, una, kabisaduhin yung mga formula. Pangalawa, definition of terms and then paano ba nabuo ang parabola. Pangatlo, yung dimensions and parts ng parabola. Pangapat na kailangan nyo makabisado is yung pagpa-plot ng mga points by coordinates. Kailangan na makabisado ninyo talaga yung konsepto ng parabola. Okay. Malinaw ba? So ngayon, proceed tayo sa ating session 3 for calculations na tayo and problem solving. Apply natin yung napag-aralan natin.